Ngayon, ang tanong mo, bakit hindi sinama? Ang aking take naman dito, kahit na isama natin ang presidente, hindi man rin siya pwede makasuhan because he enjoys the presidential immunity from suit. The only way for the president to be removed is through impeachment. Now, hindi ba siya makakasuhan during his term? Siguro yan ang pinagbabasihan dyan. Sir, sa mga nangyayari po ngayon no, sa Senado at dito po sa committee ni Senator Amy Marcos, anong take mo doon, sir? Doon sa rekomendasyon na pasampahan ng kaso yung mga top government officials na sinasabing nasa likod raw ng pagkakadala kay PRD sa The Hague? Well, that is the best so far na development as regards the investigation conducted by the Senate Foreign Relations Committee chaired by Senator Amy Marcos. Malaking tulong ito, MJ, kasi dito ma-establish na at least merong report from an institution like a Senate, kahit na hindi ito committee report, na kahit na preliminary findings pa ito, at least naka-establish na ito ng strong evidence na yung pagpadala o yung pagkidnap, yung anong term diyan, doon kay PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte doon sa Dahig, ay politically motivated. So may political motivation. Kailangan yan kasi that is one of the basis for dismissing the case. And then, dito, yun naman lang magagawa sa isang committee investigation kasi yung function ng Senado or House of Representatives for that matter, pursuant to Article 6, Section 21 of our Constitution, conduct inquiry in aid of legislation. Yun man lang. So, ito, at saka meron din silang part ng kanang oversight functions to recommend charges that will be conducted by the appropriate investigative body in our system of government that is lodged to the Ombudsman. So, ito ngayon, yung mga recommendations ng Senator Amy. Depende yan sa Ombudsman how they are going to proceed to it. Sir, pwede bang mag-file ang ordinaryong Pilipino ng mga kaso sa Ombudsman at ang pagbabasihan po yung findings ng committee ni Senator Amy Marcos? Pwede naman. Kasi this is a public offenses. Criminal offenses ito. Pwede. Depende yan sa Ombudsman. Kasi kahit ang Ombudsman nga, kahit na nga love letter lang, they will take cognizance of it. Basically, kasi ang Ombudsman, motu proprio can conduct an investigation. So, especially so, kung may committee report, may isang preliminary findings from a senator. Sir, may issue kasi na malapit na pong mag-retire ang ombudsman, no? Si Sammy Martires. At ang magiging next na ombudsman ay appointee na ng kasalukuyang presidente. At mayroong nagsasabi na marami sa atin na sana raw urgent yung mga aksyon dahil kapag nangyari daw ang kaso o may nag-file sa ombudsman, sa bagong ombudsman, which is after August, mauuwi daw sa wala itong mga investigasyon ng Senado. Well, MJ, we were not born yesterday. Kung theoretically kasi I still believe on yung integrity at saka yung professionalism ng isang public official, lalo na sa isang institusyon ng ombudsman. So, ang expectation diyan ay supposed to be
he should act or she should act impartially or objectively on a certain cases or concern, lalo na cases imbued with public interest. That is ang expectation natin. Pero ang reality kasi, kaya inuunahan mo na, may mga yung political aspect dyan. Sinong i-appoint, baka susunod sa kumpas ng nag-appoint sa kanya. That is unfortunate. Nakita naman natin din, tingnan mo yung Supreme Court, appoint yan, karamihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero wala mang kaagad na aksyon na ibinigay dahil si PRRD ang nag-appoint sa kanila na parang sabihin natin na partisan. So parang meron din silang sariling objective na paghimay-himay ng mga concerned na or cases na lodge doon. It's up to the people o kung ano yung judgment nila. Kasi ang bottom line dito, MJ, tao sovereignty resides in the people and all authorities emanate from the people. Yan lang ang pinaghuhugutan natin. So, kung sabihin natin na walang sa-isa-yan, parang i-preempt natin, parang speculative yan. Let us hope na the person who is going to be appointed ay maging true sa kaniyang mandate. May mandate naman yan, kung ano yung purposes, ano yung powers, ano yung scope ng authority ng ombudsman. Yun lang ang sasabi ko. Ang sa akin lang, hope lang ito Wala tayong magagawa Kung negative tayo, so as if paano na ang bansa natin. At in fact, until now, we are hoping na sana yung true will of the people sa eleksyon na ito ay talagang lalabas kasi yan naman talaga ang expectation sa ating system of government. Our government is founded on the principle that the will of the people is the supreme law. Salus populi is suprema lex. Yun man lang at saka yung mga principle na vox populi, vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Iyon ang pinagugutan natin. Opo, sir, bago lang si Partner Admar, bilang law expert at isa pong law professor, batay po sa mga resulta ng pagdinig sa Senado, naniniwala po ba kayo na may sapat na prima facie evidence para ituloy ng ombudsman ang preliminary investigation dito po sa mga recommendations ng Senate? Ang sa akin naman, I'm not claiming to be a law expert. Nag-o-observe lang tayo. May prinsipyo kasi, MJ, yung res ipsa loquitur. The facts speak for itself. Like for example, yung interview ni Secretary John Vic Rimulya kay Pinky Webb. Admission naman yun na talagang may group effort, di ba? Ano ba bang interpretasyon na gagawin natin doon? So, like for example, itong kay General Torre na hindi niya pinapayagan former President Duterte to be visited by PP Sara, not only because he is a daughter, but he is his lawyer of choice. Batas man yan under Republic Act 7438. At saka yung forcing PRRD's lawyers to leave him. Bawal yan. May batas yan. Malinaw yan na-point out yan ni Senator Alan Peter Cayetano when General Torre was questioned before that hearing. Ito namang usurpation of authority, yung hindi naman ito judicial, kailangan, di ba, under yung batas na kung i-surrender mo, may surrender, but it should be in pursuance of an extradition
requirements. So there has to be a process na paano ba yan. Now, kung sabihin naman natin na he was arrested because of the ICC, so may requirement din na before he will be sent to The Hague, he will first be presented before a judicial authority. So, iyan ang mga malinaw na mga provisions. Hindi niya napalo. So, ito, strong para sa atin, kahit sino diyan, kung babasihan natin yung yardstick ng ating mga judicial determination, may prima facie talaga. Pero yung political aspect dyan na hindi natin masasabi yan kasi anything can be bent by politics. Attorney, magandang umaga. May buntag po si Admar po ito. Admar. Opo, balikan ko lang yung mga, meron ka ng inisyal na nabanggit ng mga kaso, pero para sa kapakanan ng ating mga kababayan, banggitin ko lang kung ano po yung nakikita ni Senadora Amy Marcos na posibleng mga paglabag, no, dito po sa apat na mga personalidad po, no? Halimbawa, kagaya dito si Justice Secretary Rimulya. Sinasabi na lumabag siya sa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for sanctioning, causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, nabanggit mo na rin ito, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ganon din yung kanyang kapatid, si Interior Secretary Junvic Rimulya, arbitrary detention, violation sa RA 3019 din, inducing or persuading General Torre or Marbil to perform an act violation of law, rules and regulation, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of public service. Si PNP Chief Marbil, arbitrary detention din, violation of 3019, same din, inducing, persuading General Torre to perform an act in violation sa law, rules, and regulation, or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct, and ganun din, almost same sila. And dito naman kay General Torre, 2 counts, 2 bilang ng arbitrary detention para kay Duterte and former Executive Secretary Salvador Mijaldea. Violation sa RA 7438, nabanggit mo na ito nung hindi niya pagpayag na makapunta o mapuntahan siya ni VP Sara Duterte, and for forcing Duterte's lawyers to leave him. Violation din sa 3019 at halos almost magkakapareho sila ng kinakaharap na posibleng mga ginawa nilang paglabag. Kung babatayan ba ang nasa 3 na ba yun na pagdinig ng Senado, may kita mo na malakas itong possibility na umusad po itong mga sinasabing mga paglabag or kaso laban dito sa nabanggit natin ng mga opisyal? Okay. Kita tayo lahat, we were watching the Senate investigation. At saka, itong mga recommendations na ito ay resulta ito sa kanilang mga admissions, sa kanilang mga sinasabi. Like for example, sabi ni General Torre, who gave you the order? Diba? Sabi niya, General Marbil. So, yun yung basis kay General Marbil, inducing or persuading. Now, ito naman, allegation ito, depende na din ito kung paano sagutin nila. Kasi under our system, kung sakaling the Ombudsman will act on this, itong public officials na ito will be given an opportunity to rebut or to submit their counter affidavit regarding these allegations. Ang nangyari kasi dito kay sa Senate preliminary findings ni Senator Amy Marcos, parang i-forward niya ito sa Ombudsman and let the Ombudsman continue to dig further his preliminary findings. Parang pwede pang Ombudsman gagawa pa ng further steps in order to come up with a
solid allegations. Ito recommendation pala ito. The ombudsman is not parang bound, hindi to close na ito lang gawin ninyo. Pwede ang ombudsman will go further. Kasi yan ang malawak na power ng ombudsman. Attorney, ang tanong din ng ating mga kababayan, bakit hindi po kasama si Marcos Jr. Dito na for sure alam naman po niya dahil after nga ng paglipad, nung nailipad na nga ang dating Pangulo ay agad po siyang nagsagawa ng media briefing ukol po dito. And at the same time, nung natanong din siya sa kanyang reaksyon sa rekomendasyon itong kanyang ate na si Senadora Amy, ay nabanggit niya na sariling opinion nila yan at hindi siya sumasang-ayon. I disagree. Ibig sabihin, naniniwala talaga siya na yung ginawa ng kanyang mga tauhan at alam niya, hindi lang kumbaga yung tauhan niya, yung mga cabinet secretaries niya, ang nanguna, kundi meron talaga siyang possible na go signal dahil nga hindi siya sumasang-ayon. Yung admission pa lang ni Secretary Remulla, John Vic Remulla sa program ni Pinky Web, di ba? Sabi niya, group effort ito. Secretary Teodoro, Secretary Anyo, siya at saka si President Marcos. May admission, walang denial, di ba? Ngayon, ang tanong mo, bakit hindi sinama? Ang aking take naman dito, kahit na isama natin ang presidente, hindi man rin siya pwede makasuhan because he enjoys the presidential immunity from suit. The only way for the president to be removed is through impeachment. Now, hindi ba siya makakasuhan during his term? Siguro yan ang pinagbabasihan dyan. Pero ito, like for example, the OJ Secretary, SILG Secretary, they are alter egos of the president. So under that principle, yung doctrine of qualified political agency, the acts of the secretaries, department secretaries, are deemed to be the acts of the president unless reprobated by the president. So dapat na hindi siya nag-reprobate, hindi siya sabi na hindi yan action ko. So parang tantamount to giving the notion na yun action ko yun. Pero yung recommendation kasi parang parang realistic lang siguro si Senator Amy na kahit na i-recommend ang ombudsman ay hindi man makakaso dahil impeachable official man si President Marcos. So, useless rin. Opo. Baka yun. I can speak for the senator. Opo. Sir, Siguro dahil brother niya. Yun din. Ang dami tayong speculation dyan. But, itong ginawa ni Senator Amy ay commendable na ito on the part of President Duterte and on the part of the people who are aggrieved by this act. Kasi dark episode ito sa ating kasaysayan, Admar. Opo. Attorney, pagpalagay po natin na umusad ito, magkaroon nga po ng kaso, magkaroon din ng rekomendasyon ang ombudsman na kasuhan. Halimbawa lamang po, maaari po ba itong maging grounds din para sa impeachment kay kay Marcos Jr.? Super ground ito. Super ground ito. Pero ang impeachment is a political process kasi yan eh. Numbers game. Walang mangyari sa impeachment kung wala yung initiation ng impeachment complaint before the House of Representatives. Iyan ang problema ng impeachment natin. Ang impeachment natin, kahit may strong basis pa yan, kung walang one-third doon sa House, so walang impeachment proceedings, walang impeachment complaint na may forward sa Senate. Kahit strong ground pa yan, kung ang mga senators ay two-thirds hindi magkukonvict, so
wala. Kahit may ground pa yan. Kahit walang ground, on the other hand, kahit groundless, kahit pa, I don't want to see your face because to me, your face is unpalatable. May catch-all phrase kasi dyan ng yung kahit ano dyan yung betrayal of public trust. Kahit ano dyan, ipasok nila. Provided it is supported by at least 1/3. So maging articles of impeachment na yan. Kahit walang basihan, kung sabihin ng mga senador, okay, dahil ayaw din namin siya, they can invent because they can do anything. Tingnan mo kay Justice Corona, Chief Justice Corona. Oh, how was he treated? How was case was being deliberated? Eventually, na-cleared siya pero patay na siya. Yan ang problema ng impeachment natin. Pero hindi mo yan problema, Admar, kasi yan talaga ang design ng ating konstitusyon. Kasi at the end of the day, it's the people ang talagang pinaka-factor dito because the House of Representatives and the Senate are all political actors. Being political actors, yung Senado is a political theater, yung House is a political theater. So, they want the acclamation of their audience. Yun ang tao. Theater, parang sila nanonood tayo. If the people, parang hindi yan maging box office hit yan, so hindi nila yan itutuloy. Parang, it's a flop. Yun ang tingin ko dyan. Theater kasi yan So, if the people will applaud what they are doing, kahit na nga mali, then you will follow what the people kung saan ang gusto ng tao. Tignan mo yan si Jesus Christ lang. Kung bago pa yung Semana Santa, he was also subjected to an impeachment process, parang so to speak. Pinapili yung mga tao, parang election lang yun. Pero it's the people, yun ang tao ang parang fuel ng decision doon ni Pilato na pahala na yan kasi nakondisyon na ang mga tao doon The people were being conditioned na masama ni Jesus Christ. In fact, pinili pa nga si Barabbas. Kasi may campaign yun sa mga Parisiyo. Ngayon, ang tao ngayon ang talagang parang pinaka-role dito ang tao. Now, like for example, unahan na natin to kay Vice President BP Sara. Kahit pa walang basis yan, kung ang tao naman ay parang lukewarm, maybe they will be emboldened to execute their plan. But if the people will really show their rejection, their condemnation, baka mag-iibang isip din yan Kasi they are all, yung mga senators, allergic yan sa political reaction at saka pulso ng tao. Tinanong mo ito kay President Marcos. At this point in time, malabo talaga yung impeachment yan. Kahit na may strong basis pa ang ito pangyayari na ito. Kasi ang House is controlled by the Speaker. At saka the Speaker kasi niya. Now, sino bang congressman dyan na magpirma ng impeachment? But hindi natin alam. Kasi ang politika ay fluid We cannot predict what is going to happen in the next year. At saka yung sorry, I have a cold. Yung mga unthinkable na mga pangyayari ngayon ay mangyayari yan the following year. Tingnan mo yan nangyari kay PRRD. Kung balikan natin yung 1 year before, imposible. Pero nangyari. Kaya Opo. ang politika ay cruel, sometimes kind, depende kung which side you belong, which side we belong. So, ang thesis ko dito, sa lahat na pangyayari, these are all part of political
maneuvers. There is going to be a political war at this time. Kasi ang politika naman, Admar, gira ito eh. Ibang klase lang ng gira. But it's really a war. Politics is a war. Opo. Attorney, meron na pong pag-question doon sa proseso ng paghuli, pag-surrender, pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. At ito nga yung pagpapaimbestiga ni Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Hindi ba ito magbabanggaan po, Attorney? Iba man yun sa Supreme Court sa akin. Sa pagkaalam ko lang, yung petition for habeas corpus, di ba? Na I think filed by Kitty Duterte. So iba yun. Iba din itong investigation na kinandak ni Senator Amy Marcos. Kasi ito ay mandato ito sila sa Kongreso, now being done by the Senate. Ang kuan kasi dito yun, in aid of legislation or oversight function. Itong recommendation nila doon sa Ombudsman, part yan ng oversight functions. Ngayon, I don't know anong tulong itong findings na ito kung may kaso ipahal sa Supreme Court, but mahirap magsabi. I don't want to make my own mga preliminary assessment kasi pangit. I don't have that kind of parang hindi pa tayo level na Benito Pasio at Torion. Pero tingin ko, ang tanong mo, speculative din kasi wala namang kaso pa na na-file sa Supreme Court other than yung habeas corpus. Yung habeas corpus kasi, kaso yan na i-surrender mo yung body ng person. Yun ang parang pinaka-objective ng habeas corpus. Now, I don't want to make an assessment kung viable pa ba yan at this time. Pero may isang angle din yan, yung legality. Legality sa take ng kanyang pagkatao, pagkuha sa kanyang pagkatao. Isa din yung aspect yan. Now, if the Supreme Court kanya do, subjudice na ito, Admar, ayaw ko nang pasukan ito. Opo. Maybe all of these are part of public records. Magagamit din ito. Opo, Attorney, ngayon pong panahon ng eleksyon, sana magkaroon ng hakbang dahil magiging ano na naman ito, Attorney James, election issue sa ating mga kababayan, noting na grabe ang response ng mga Pilipino that night na dinala sa The Hague si former President Duterte. In fact, until now, nagpapatuloy pa rin ang mga activities. Hindi lang that night, until now. Kaya nga natamaan si Senator Aimee kasi kapilyido niya ang presidente. So, ngayon, she's trying to make some political moves. Kaya ginawa niya ito. Apparently, yung ginawa niya ngayon ay parang tinitira na niya ang kanyang kapatid. So, the idea here is to appease the base of the Duterte. Kasi nakita mo talaga yung political impact sa ginawa na yun. Until now, dito nga sa amin, yung may latest survey dito sa Butuan City, conducted by FSUU. Ito a very credible institution. Policy center nila. Lumabas man na halos lahat na PDP candidates ang mananalo dito. Based on that survey. Hindi pa nagkamali yung survey na yan ng FSUU. Where I belong, pero ibang departamento yan, yung policy center nila. Yan sana itatanong ko kung kamusta, Attorney, yung komento ng ating mga
taong bayan dyan sa Butuan at sa Agusan del Norte. Yun nga, may survey ang Urios College higil dyan. Sir, ano pong paalala ninyo sa taong bayan, lalo pat itong mga bagay na nangyayari ngayon, nauugnay po lagi sa batas at nabubuksan po yung interes ng ng mga tao na magbasa, magpag-aralan, sundan po yung mga ganap sa mga kaso. Nag-impose yan ng KOJC Siege, no? Nabuksan yung interes na kahit to the tiniest details ay binabasa ng taong bayan at mismong taong bayan na mismo, no, ang naghihikayat na pag-aralan natin ang batas. Attorney James. Yes, that is the good side of it. People are parang concerned na sa kung ano yung batas. Dati, ang tao ay parang indifferent lang. Patitik. Hala na yan. Let the lawyers handle it. Pero ngayon, sila na talaga ang pusa na nag-aaral. In fact, non-lawyers are better parang intelligent pa mag-explain kaysa sa mga minsan yung mga ibang lawyers na are trying to bend the law. Ngayon kasi everything can be accessed na makita mo na, mababasa na. So, people are now parang trying to be vigilant na, trying to get involved. Sana darating din ito sa punto na yung well-informed citizenry ay isang sustansya sa demokrasya natin. Mayroong yung dating kasabihan, yung famous phrase ni former Assemblyman Ruben Canoy, yung programa niya, ang lungsod nga sayo may makahatag kusog sa demokrasya o ang lungsod nga pasagaron may makapukan sa iyang kagawasan. Something like that, MJ Admar. So, magandang sinyalis ito. Ang sa atin, ito din ay para yung nasa gobyerno ay nalaman nila na the people are no longer indifferent, are no longer parang cynical. People are aware. So, hindi na pwedeng you cannot fool the people all of the time. Parang ganun na sana mangyayari. Alright, maraming salamat po, Attorney James. Daghang salamat, sir, sa imong panahon ug amping-amping sa kanunay. Ang ato lang, ang masakit na dito, MJ. Yes, sir. Kasi yung mga napanood natin sa theater, nabasa natin sa mga history books natin, kang Bonifacio, ang nagtira din pala niya, kapwa Pilipino, kay Juan Luna, Pilipino, kapwa Pilipino rin. Ngayon naman, kapwa Pilipino rin. At ngayon tayo talaga ay witnesses of this betrayal. Dati yung mga pangyayari ay nabasa na natin and then nabigyan ng buhay when we watch yung mga movie na didepict, na describe sa pangyayari. Ngayon tayo ay living witnesses of the betrayal na nangyari sa ating kapwa Pilipino. Talagang masakit ito. I don't know how the country can move forward from this. Correct. Sabi nga ni Sir Rizal, ang mga sinakop, siya nang mananakop ngayon. Pilipino na. Nga. So Attorney. walang yung mga nangyayari centuries ago ay nangyayari rin ngayon. Yan ang masakit. Yung mga anak natin ay mababasa nila nito. Tayo, living witnesses. So, para din tayo nangyari noon na parang parang kuan lang sa Bisaya pa, meron lang ba? Meron. Ngayon, ang challenge ngayon, are we going to sit down on our asses lang? Manonood lang tayo? Or ano kaya ang dapat gawin? Yan lang mga challenges sa bawat isa sa atin. Ang masakit, may mga segment of the society din ay masaya. Masaya. Pero ang tanong diyan, kung mangyari kaya sa inyo, can you expect the people na nagkukondem dito ay maging kuwan din sa inyo, parang sympathetic din kung mangyari kaya yan. Yan ang, iwan ko lang, bakit ang iba sa atin ay nasiyahan?
siguro dahil sa kanilang personal na galit kay President Duterte. Ang tingin ko lang, ang sa akin dito, MG Admar, sa totoo lang, I did not vote for President Duterte in 2016. Ang point ko lang dito ay pangit, nakakasakit talaga na parang we are even cheering for yung sovereignty natin in Europe, yung pagka-bansa natin ay parang ginawa nating laughing stock. Alam mo, yung mga ibang countries siguro, parang they are looking down at us. Na, ano ba itong klaseng country na ito ay sarili nilang tao ay ibibigay man nila sa dayuhan. Yun ang pinakamasakit kasi proud pa tayo. We are a country na advanced at ang pa natin judicial institution. Tayo ang nauna dito. Itong concept ng American democracy, itong mga congressmen, senate, meron tayo mga functioning na mga civil institutions. So, ang ibang yan, bago pa lang sila, but they are so proud of their institution. Tayo, parang tayo rin ang sumisira sa ating what we have been parroting for the past several years. As a person, talagang masakit talaga ito. You know, ang kuwalan dito sana matapos na ito. Parang makawala ng gana sa Pilipino. Kaya nga, yung the first time you interviewed me, yung nangyari, it was really un-Filipino. Tuman ko, I don't know. We want an honest to goodness answer after this. Bakit nangyari ito? Sino ba? Bakit nangyari ito? Mahirap intindihin, Bumbod. Kasama Admar at saka MJ. No, tayo, in my case, parang I am teaching, I am also a political science graduate. No, nag-analyze tayo. Ang dami mga kahaka ng geopolitics. Pero dapat mayroong answer ba? Why this happened? Bakit what emboldened them to do this? Yan, sana may final accounting ito. Bakit nangyari? Bakit hinayaan ni Presidente? Bakit itong mga core group? Bakit ginawa nila ito? Kung hatred lang kay President Duterte, pwede naman dito, i-try natin. Diba? Bakit pa i-surrender natin doon na parang we are now opening the floodgates na pwede pala. Nangyari pala yan. So mangyari ito sa sunod. Kasi alam mo, politika what ito yung parang wither-wither lang. So, kung maiba naman ang wither, so mangyari naman yan. So, walang katapusan ito. Dapat may closure ito, MJ at saka Admar. Dapat hanggang diyan lang sana kay President Duterte. Dapat hindi na yung mayroon namang mga threats na mayroon namang warrant of arrest kay Senator Bato, kay Bungo, kay BP Sara. Ano bang kinalaman niya? Kay BP Sara. Ano bang kinalaman niya sa mga kaso na yan? Hindi nga siya kasali sa mga allegations na yan. Bakit nangyari yan? Bakit para lang sa politika? Bakit naman yan politika tayo, mag-away at magtugisan tayo sa galing at talino, debate. At saka, you have to win the hearts and minds of the people. Hindi sa yung kung boxing pa ito below the belt na ito di ba? Kung basketball ito hard foul na ito. Yun lang masasabi ko, Admar at MJ. Opo sir, kaisa po ninyo kami sa inyo pong mga hinaing at inyo pong ang bugso po ninyong damdamin. Masakit talaga. Opo sir. Not as if Duterte pa, wala. Kilala yan si President Duterte, wala. Nothing whatsoever, no benefit whatsoever. Ang sa akin lang, why I was born, why I belong to this generation. Masakit talaga yung witness ka talaga ba? Kaya nga, yung nakita natin yung mga palabas kay Juan Luna, nasaktan tayo. Pero sa isip natin, baka may mga embellishment din. Cinematic yan
baka may mga exaggeration. Pero nangyari talaga. Pare-kapareho talaga. Buhay na buhay. Ang sakit nito. Bakit ba? Ano ba? What prompted them? Uy, wala naman ang mga Duterte. Talo naman. Wala na sa power. Wala na eh. Hindi man ito nangyari sa dati. Panahon ni Presidente Ramos, may mga kalaban din siya. Pagkatapos, may kaso na inatupag, may kaso na i-faced after yung kanyang presidency. O yung sa Pia Amare. No, yung part yan ng parang political retaliation. Kaso, kay President Erap, dito, kasuhan siya. Na-convicted pa ng plunder. Alam na natin yung the cruelty of politics. Dito lang tayo eh. Plunder si President Erap. Pagkatapos na pardon. Parang si GMA naman. Ito, worst na ito eh. For the first time, ito ang pinakamasakit. Nakipag-kunay pa tayo. Ay nako. Kung babasahin natin yung mga analysis, nakakaiyak kung totoo ba yun. Yung mga conspiracy. Bakit nangyari? Sige, Bomboy, sana matapos na ito. Yes, sir. Sama, Edmar. Pasensya yung Bumbo kasi palagi ako in-interview sa Bumbo dito eh. Sir Edmar at saka Sir MJ. Salamat sa panahon. Salamat. Yan po si Attorney James Reserva, isa pong law expert mula dyan sa Mindanao.